Hindi naging madali ang buhay para kay PJ. Bata pa lamang siya nang magbago ang lahat sa kanilang pamilya. Isang gabi na hindi niya kailanman makakalimutan ang araw na yon. Ang araw na iniwan sila ng kanilang ama. Malinaw pa rin sa kanyang alaala kung papaanong tahimik na nag-empake ng gamit ang kanilang ama, habang umiiyak si Aling Laura sa sulok ng maliit nilang sala. Hindi pa noon lubos na naiintindihan ni PJ ang mga nangyayari. Ngunit sapat na ang makita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina upang maramdaman niyang may mabigat na responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. PJ, ikaw na ang bahala sa mga kapatid mo. Iyak ni Aling Laura habang yakap siya ng mahigpit. Kaya naman mula noon, nagbago ang buhay ni PJ. Siya ang panganay at nag-iisang lalaki sa 3 magkakapatid. Kasunod niya ang kapatid na si Bridget at ang bunso nilang si Maxine. Bata pa man ay natutunan na niyang maging matatag. Habang ang ibang kabataan ay naglalaro sa kalye, si PJ ay abala sa pagtulong sa kanyang ina. Minsan nagbubuhat ng paninda sa palengke, minsan naman ay nag-aayos ng kung ano-ano para may pangdagdag na pera sa kanilang panggastos. Lumaki siyang inuuna ang pamilya. Nang makatapos siya ng pag-aaral, agad siyang naghanap ng trabaho, hindi para sa sarili niyang pangarap, kung hindi para matulungan ang kanyang ina at mapag-aral ang kanyang mga kapatid. Ang swerte namin sa iyo, anak. Madalas sabihin ni Aling Laura habang tinitingnan si PJ na pagod mula sa trabaho. Kung wala ka, anak, hindi ko alam kung papaano kong palalakihin ang mga kapatid mo. Ngumiti lamang si PJ. Para sa kanya, sapat nang makita niyang maayos ang kalagayan ng kanyang pamilya. Kaya naman nang ipakilala niya isang araw ang babaeng mahal niya, akala niya ay magiging masaya rin ang lahat para sa kanya. Ma, sila Bridget at Maxine po. Gusto ko sana kayong ipakilala sa isang taong mahalaga sa akin. Medyo kinakabang sabi ni PJ isang gabi. Lumabas sa pinto ang isang simpleng babae na may mahinhinang ngiti. Magandang gabi po. Ako po si Luisa. Sa unang tingin ay mabait at mahinhin si Luisa. Natuwa si Aling Laura at maging ang 2 kapatid ni PJ. Mukhang mabait siya, kuya. Nakangiting sabi ni Bridget. Oo nga, kuya, bagay na bagay kayo. Dagdag naman ni Maxine. Napangiti si PJ sa kanilang pagtanggap. Ilang buwan nang lumipas, nagpa siya si PJ na pakasalan si Luisa. At dahil ayaw niyang iwan ang kanyang pamilya, nagpa siya rin si Luisa na tumira sa bahay nila. Sa harap ni PJ, tila maayos ang lahat. Luisa, huwag ka nang maghugas ng pinggan ha. Ako na ang bahala. Sabi ni Bridget minsan, kapag nariyan ang kanyang kapatid na si PJ. Magpahinga ka muna, ate. Dagdag naman ni Maxine. Ngunit kapag wala si PJ, ibang mukha ang ipinapakita ng dalawa. Luisa, ikaw na ang maglinis ng sala. Malamig na utos ni Bridget isang umaga. Pakisabay mo na rin ang kusina, ate. At huwag mong kakalimutang maglaba, ha? Dagdag naman ni Maxine, habang nakaupo lamang at nagsa-cellphone. Tahimik lang na tumango si Luisa. Hindi siya sumasagot. Hindi siya nagrereklamo. Alam niyang mahal na mahal ni PJ ang pamilya nito. Ayaw niyang maging dahilan ng gulo sa pagitan nila. Kaya kahit pagod, patuloy siyang nakikisama. Ngunit sa kabilang banda, unti-unting may nabubuong selos at takot sa puso ng ina at pati na rin sa mga kapatid ni PJ. Isang takot na baka dumating ang araw na tuluyan silang iwanan ni PJ para sa sariling pamilya. At ang takot na yon ang unti-unting sisira sa katahimikan ng kanilang tahanan. Bago pa man dumating si Luisa sa buhay ni PJ, matagal nang umiikot ang mundo ng binata sa 2 bagay lamang.
trabaho at pamilya. Araw-araw ay halos pare-pareho ang takbo ng kanyang buhay. Gigising siya ng maaga upang pumasok sa trabaho. Uuwi ng pagod, kakain ng hapunan kasama ang pamilya. At pagkatapos ay matutulog upang maghanda na naman ng panibagong araw ng paghahanap buhay. Wala siyang oras para sa sarili. Hindi rin niya iniisip ang tungkol sa pag-ibig. Hanggang sa isang araw, nagbago ang lahat. Nakilala niya si Luisa sa maliit na karinderya malapit sa pinagtatrabahuan niyang construction supply. Tuwing tanghali, doon siya kumakain upang makatipid. Napansin niya kaagad ang dalaga. Simple lamang ang suot. Laging nakapusod ang buhok. At may mahinhing ngiti sa mga labi habang inaasikaso ang mga customer. Kuya, ano pong ulam nyo? Malumanay na tanong ni Luisa nang unang beses silang mag-usap. Adobo na lang, sagot ni PJ. Mula noon, naging madalas na ang pagpunta ni PJ sa karinderya. Sa una, akala niya ay dahil lamang sa masarap ang pagkain doon. Ngunit kalaunan ay napagtanto niyang may ibang dahilan. Unti-unti silang nagkakilala. Nalaman ni PJ na si Luisa ay isang simpleng probinsyana na nakipagsapalaran lamang sa Maynila upang makatulong sa kanyang sariling pamilya. Katulad niya, sanay rin itong magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay. Siguro yun ang dahilan kung bakit mabilis silang nagkaintindihan. Kay Luisa, naramdaman ni PJ ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ang magkaroon ng taong nag-aalala para sa kanya. Pagod ka na naman, PJ, no? Minsang sabi ni Luisa habang inilalapag ang pagkain sa kanyang mesa. Huwag kang mag-alala. Sanay na ako. Okay lang na mapagod. Napangiti si PJ. Noon lang may taong nagsabi sa kanya ng ganoon. Hindi nagtagal, nahulog ang loob nila sa isa't isa. Sa kabila ng kanyang pagmamahal kay Luisa, matagal na nag-isip si PJ bago niya ito ipinakilala sa kanyang pamilya. Alam niyang malaki ang responsibilidad niya sa kanila. Ngunit dumating rin ang araw na yon. Sa simula, maayos ang lahat. Ngunit habang tumatagal, napansin ni Bridget at Maxine na mas nagiging abala ang kanilang kuya. Kuya, ginabi ka na naman ata kagabi. Puna ni Bridget isang umaga, habang nag-aalmusal sila. Oo, may pinuntahan lang kasi kami ni Luisa. Simpleng sagot ni PJ. Nagkatinginan naman sina Bridget at Maxine. Simula noon, unti-unting nagbago ang tono ng kanilang mga usapan. Parang mas inuuna mo na siya kaysa sa amin. Minsang sabi ni Maxine. Ngunit kahit biro, may halong katotohanan niyon. Sa kabila ng lahat, nagpasya pa rin si PJ na pakasalan si Luisa. At sa kagustuhang hindi masaktan ang kanyang pamilya, sinabi niya sa kanyang asawa ang isang bagay na hindi na pinag-isipan pa ni Luisa. Luisa, gusto ko sanang dito muna tayo tumira sa bahay kasama sina Mama. Ngumiti si Luisa. Okay lang sa akin, PJ. Alam ko naman kung gaano mo sila kamahal. Ang hindi alam ni Luisa na ang desisyong iyon ang siyang magiging simula ng mga pagsubok na kakaharapin niya. Sa harap ni PJ, mabait pa rin ang mga kapatid nito. Luisa, ikaw na ang magluto ha. Masarap naman kasi ang luto mo eh. Sabi ni Bridget isang gabi habang nariyan si PJ. Ngunit nang makaalis na si PJ kinabukasan, ibang mukha na naman ang ipinakita ng mga ito. Ate Luisa, kapag wala kang ginagawa, pakilinis na lang ng banyo ha. Malamig na sabi ni Maxine. May pupuntahan kasi kami ni Ate Bridget eh. Siya nga pala Luisa, pakilaban na rin yung mga labahan. Dagdag naman ni Bridget habang nag-aayos ng buhok sa salamin. Napatingin si Luisa sa tambak na damit. Saglit siyang napabuntong hininga. Okay, sige. Mahina niyang sagot.
Hindi siya nagsusumbong kay PJ. Sa isip niya, kung makakaya niyang magtiis, baka balang araw ay matanggap na rin siya ng pamilya ng lalaking mahal niya. Ngunit hindi niya alam na sa bawat araw na lumilipas, lalo lamang lumalalim ang galit at selos sa puso ng mga kapatid ni PJ. Lumipas ang mga buwan matapos pakasalan ni PJ si Luisa. Ngunit kasabay ng paglipas ng panahon, ay unti-unti ring nagbabago ang hangin sa loob ng kanilang bahay. Sa harap ni PJ, tila maayos pa rin ang lahat. Luisa, magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala sa paghugas. Minsang sabi ni Bridget habang nakangiti. Oo nga ate, huwag kang magpakapagod. Dagdag ni Maxine. Napapangiti si PJ tuwing nakikita iyon. Sa isip niya, masaya siya dahil tila tanggap ng kanyang pamilya ang babaeng mahal niya. Ngunit kapag wala naman si PJ sa bahay, unti-unting nawawala ang mga ngiti sa mukha ng dalawang kapatid. Isang umaga, maagang umalis si PJ papuntang trabaho. Pagkasara pa lamang ng pinto, ay agad na nagbago ang tono ng magkapatid. Luisa, hindi pa ba nalilinis yung sahig? Malamig na tanong ni Bridget. Napatingin si Luisa sa hawak niyang basahan. Kakatapos ko lang kasi sa kusina. Dilinisin mo rin yung sala. Putol naman ni Maxine, habang nakaupo sa sopa at nagsa-cellphone lang. Tahimik lamang na tumango si Luisa. Sanay na siya sa ganoong pakikitungo. Halos araw-araw ay may bagong ipinapagawa sa kanya. Maglaba, maglinis, magluto, at maghugas ng pinggan. Hindi naman talaga yun problema para kay Luisa. Ang masakit lang ay ang paraan ng pagtrato sa kanya. Isang hapon habang naglalaba siya sa likod ng bahay, narinig niyang nag-uusap ang dalawang kapatid ni PJ sa loob. Napapansin mo ba? Parang mas nagiging busy si kuya kay Luisa. Sabi ni Bridget. Siyempre asawa niya yun. Sagot naman ni Maxine. May halong inis ang kanilang mga boses. Dati sa atin lahat napupunta ng sweldo ni kuya. Dagdag ni Bridget. Ngayon may iba na siyang inuuna. Napatigil si Luisa sa pagkakusot ng damit. Hindi niya sinasadyang marinig ang usapan nila. Ngunit malinaw ang bawat salitang bumagsak sa kanyang pandinig. Huminga siya ng malalim. Hindi niya gustong isipin na siya ang dahilan ng lahat. Sa kabilang banda, unti-unti ring nagiging malamig ang pakikitungo ni Aling Laura sa kanya. Kung dati ay tinatawag siyang anak, ngayon ay pangalan na lamang niyang binabanggit nito. Luisa, pakiplantsa mo nga yung damit ko. Utos ng matanda isang gabi. Opo, mahinang sagot niya. Minsan ay nagtataka si PJ kung bakit tila pagod na pagod ang asawa niya, kahit nasa bahay lang naman ito. Luisa, okay ka lang ba? Tanong niya minsan habang naghahapunan sila. Ngumiti si Luisa. Oo naman. Hindi niya kayang sabihin ng totoo. Mahal na mahal ni PJ ang kanyang pamilya. Ayaw niyang maging dahilan ng alitan sa pagitan nila. Ngunit habang tumatagal, lalong tumitindi ang sama ng loob ng ina at mga kapatid ni PJ. Pakaramdam nila ay unti-unti nang nawawala sa kanila ang lalaking matagal nilang sandigan. Isang gabi, nag-uusap ang mag-iina habang wala si PJ. Ma, napapansin ko na parang mas pinapaboran mo si Luisa ngayon. Sabi ni Maxine. Napabuntong hininga si Aling Laura. Huwag kayong mag-alala. Malamig nitong sagot. Hindi ko hayaang mawala sa atin ang kuya ninyo. Kaya naman, nagpapanggap akong maganda ang pakikitungo sa kanya minsan. Nagkatinginan sina Bridget at Maxine. Sa kabilang kwarto, tahimik na nakahiga si Luisa. Hindi niya alam kung bakit mabigat ang pakiramdam niya nitong mga nakaraang araw. Madalas siyang mahilo at madaling mapagod. Hinaplos niya ang kanyang tiyan habang nakapikit. Hindi pa niya sinasabi kahit kanino, kahit kay PJ. May lihim siyang tinatago. Isang lihim na maaaring magbago sa lahat. Ngunit maaari ring lalo pang magpalala sa galit ng pamilya ng kanyang asawa.
Habang lumilipas ang mga araw, lalo lamang nagiging mabigat ang pakaramdam ni Luisa sa loob ng bahay. Hindi na bago sa kanya ang mga utos ni na Bridget at Maxine. Halos araw-araw ay may bagong gawain na ipinapasa sa kanya. Minsan ay parang hindi na siya asawa ni PJ, kung hindi isang kasambahay na kailangang sumunod sa lahat ng utos. Isang umaga, maagang umalis si PJ para sa trabaho. Kagaya ng dati, hinatid pa niya ang kanyang asawa nang meron siyang ngiti sa kanyang labi. Hanggang sa mawala ito sa pintuan. "Magpahinga ka rin ha, mahal," paalala ni PJ bago siya umalis. Tumango lamang si Luisa. Ngunit ilang minuto pa lamang ang lumipas matapos makaalis ni PJ ay agad na nagsalita si Bridget mula sa sala. Luisa, pakilinis yung kusina ha. Ang kalat na naman kasi. Oo nga, ang kalat-kalat. Pagkatapos nun ay maglaba ka ate ha. Dagdag ni Maxine. Tahimik na tumango si Luisa habang naglalakad papunta sa kusina. At habang naglilinis siya, nararamdaman niya ang pagkahilo. Ilang araw na rin siyang nakakaramdam ng kakaibang pagod sa kanyang katawan. Napahawak siya sa mesa sandali upang hindi matumba. Ate Luisa! Sigaw ni Maxine mula sa sala. Bakit Maxine? Ang tagal-tagal mo naman. Hindi pa patapos yan? Sandali na lang to. Pinilit ni Luisa na ipagpatuloy ang kanyang ginagawa. Sa totoo lang, alam na niya ang dahilan kung bakit siya ganito. Ilang linggo na rin kasi siyang naghihinalang may nangyayari sa kanyang katawan. Ngunit hindi pa niya nasasabi kay PJ dahil gusto niya munang makasigurado. Bukod pa roon, ayaw niyang dagdagan pa ang tensyon sa loob ng bahay. Isang hapon, habang naglalabas si Luisa sa likod ng bahay, muli niyang narinig ang usapan ng mag-iina sa loob. Ma, parang mas lalong nagiging kampante si Luisa dito ah. Sabi ni Bridget. Kasi alam niyang hindi siya kayang iwan ni Kuya. Sagot naman ni Maxine. Tahimik lang si Aling Laura. At maya-maya ay nagsalita ito. Hindi ninyo naiintindihan. Sabi nito. Kapag nagkaroon na ng sariling pamilya ang kuya ninyo, baka tuluyan niyo na tayong pabayaan. Hindi naman siguro ganun si Kuya. Sabi naman ni Maxine. Bagaman may halong pag-aalinlangan sa kanyang boses. Ganyan din ang sinabi ko noon patungkol sa tatay niyo. Mabigat na sagot ni Aling Laura. Natigilan si Luisa sa kanyang ginagawa. Ngayon niya lubos na naintindihan kung bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng pamilya ni PJ. Takot sila. Takot silang maiwan muli. Ngunit kahit naiintindihan niya iyon, masakit pa rin ang paraan ng kanilang pagtrato sa kanya. Kinagabihan, umuwi si PJ na pagod mula sa trabaho. Luisa, bakit parang namumutla ka? Tanong niya habang nag-aalala. Pagod lang siguro ako. Sagot ni Luisa habang pilit nang umingiti. Sigurado ka ba? Oo. Hindi na nagpumilit pa si PJ. Hindi niya alam na halos buong araw nang nagtatrabaho si Luisa sa bahay habang tinitiis ang pagkahilo at panghihina. Maya-maya ay pumasok sa kusina si Bridget. Kuya, buti umuwi ka na. Si Luisa kasi parang ang bagal-bagal kumilos ngayon. Napatingin si PJ sa asawa. Totoo ba? Umiling lamang si Luisa. Hindi naman sa ganon. Hindi na nagtanong pa si PJ. Ngunit sa loob-loob ni Bridget, may bahid ng inis. Hindi niya matanggap na kahit anong gawin nila, patuloy pa ring ipinagtatanggol ni Luisa ang katahimikan sa bahay. At hindi niya alam na ang katahimikang iyon ang siyang magdadala sa kanila sa isang pangyayaring hindi na nila kailanman mababawi. Isang umaga, tila normal lamang ang takbo ng araw sa bahay ni na PJ. Maagang umalis si PJ para sa trabaho. Tulad ng nakasanayan, bago siya tuluyang lumabas ng pinto, ay nilingon pa niya si Luisa na abala sa paghahanda ng almusal. Magpahinga ka rin mamaya ha, sabi niya habang inaayos ang kanyang bag.
Ngumiti si Luisa kahit ramdam na niya ang mga kakaibang pagod sa kanyang katawan. Oo, mag-iingat ka sa trabaho, mahal ha. Nang makaalis si PJ, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Ang katahimikang alam ni Luisa na sandali lamang bago mapalitan ng malamig na mga utos. At hindi nga siya nagkamali. Luisa, pakilabay yung mga damit ko ha. Sabi ni Bridget, habang inilalapag ang isang basket ng maruruming damit sa harapan niya. Pati na rin yung kay mama. Dagdag naman ni Maxine. Tumango lamang si Luisa habang naglilinis siya ng kwarto ni Aling Laura. Makalipas ang ilang oras, napansin niyang nakasabit sa upuan ang paboritong puting blusa ng matanda. Maingat niya itong kinuha upang isama sa paglalaba. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nadulas ang hawak niyang baso ng tubig na nasa tabi ng mesa. Tumapon ang laman nito at bahagyang nabasa ang blusa. Nanlaki ang mga mata ni Luisa. Ma? Mahina niyang tawag. Lumapit si Aling Laura. Pagkakita sa damit, ay agad na nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Anong ginawa mo? Matalim nitong tanong. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Sa sobrang galit ni Aling Laura, bigla nitong itinaas ang kamay at malakas na sinampal si Luisa. Napaatras si Luisa sa lakas ng sampal. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Tahimik ang buong bahay sa loob ng ilang segundo. Hanggang sa mapansin ni Maxine ang kakaiba. Ma? Napatingin silang lahat kay Luisa. Namumutla ito habang nakahiga sa sahig. At unti-unting may umaagos mula sa pagitan ng kanyang mga hita. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ano yan? Nanginginig na tanong ni Bridget. Hindi naman makapagsalita si Luisa. Ramdam niya ang matinding sakit sa kanyang tiyan. Sa mismong sandaling iyon, ay bumukas ang pinto ng bahay. Kagagaling lamang ni PJ sa trabaho dahil may nakalimutan siyang dokumento. Luisa? Tawag niya. Pagpasok niya sa sala ay tumambad sa kanya ang eksenang hindi niya inaasahan. Nakasalampak sa sahig ang kanyang asawa, habang may likido sa pagitan ng hita nito. Nakatayo naman sa gilid sina Aling Laura, Bridget at Maxine na halatang nagulat sa nangyari. Nanlamig ang buong katawan ni PJ. Luisa! Sigaw niya habang mabilis na lumapit. Agad niyang binuhat ang kanyang asawa. Anong nangyari dito? Galit at nanginginig niyang tanong. Walang makasagot. Hindi na naghintay pa si PJ. Agad niyang isinugod si Luisa sa ospital. Habang nasa loob ng emergency room si Luisa, hindi mapakali si PJ sa labas. Pakiramdam niya ay sasabog ang kanyang dibdib sa kaba. Makalipas ang ilang sandali, lumabas ang doktor. Kamusta po ang asawa ko? Agad na tanong ni PJ. Stable na po siya, sagot ng doktor. Bahagyang nakahinga si PJ ng maluwag. Ngunit ang sumunod na sinabi ng doktor, ang tuluyang nagpabago sa kanyang mundo. Pero kailangan po niyang magpahinga. Delikado ang nangyari dahil 2 buwan na siyang buntis. Parang tumigil ang mundo ni PJ sa narinig. Buntis? Tumango ang doktor at sa sandaling iyon, hindi lamang kaba ang naramdaman ni PJ. May kasabay itong galit. Isang galit na hindi niya na kayang pigilin pa. Tahimik ang hallway ng ospital habang nakaupo si PJ sa labas ng silid, kung saan nagpapahinga si Luisa. Hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nalaman niya. Buntis si Luisa. 2 buwan na pala itong nagdadalang tao. Ngunit ni minsan ay hindi ito nagsabi sa kanya. Habang iniisip niya yon, lalo niyang naaalala ang eksenang nakita niya sa bahay. Ang asawa niyang nakahandusay sa sahig. May likido sa pagitan ng mga hita. Unti-unting kumulo ang galit sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal ay dumating sa ospital sina Aling Laura, Bridget at pati na rin si Maxine. Halatang kabado ang mga ito. Pagkakita pa lamang ni PJ sa kanila ay tumayo na siya mula sa kinauupuan.
PJ, anak. Mahina at nag-aalalang tawag ni Aling Laura. Ngunit iba ang tingin ng binata ngayon sa kanyang pamilya. Galit, puno ng sakit, at matinding pagkadismaya. Ma, malamig niyang sabi. Anong ginawa niyo sa asawa ko? Walang makasagot. Nagkatinginan sina Bridget at Maxine habang nanginginig ang kanilang mga kamay. Anak, aksidente lang. Pilit na paliwanag ni Aling Laura. Aksidente? Biglang sigaw ni PJ. Napaatras ang tatlo sa tindi ng kanyang boses. Buong buhay ko, wala akong inisip kung hindi kayo. Kayo ng mga kapatid ko. Galit na sabi ni PJ habang nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Buong buhay ko, kayo ang inuna ko. Tahimik lamang ang tatlo habang nakayuko. Pero hindi ko akalaing magagawa ninyo ito sa babaeng pinakamamahal ko. Huminga ng malalim si PJ bago ito nagpatuloy. Pumayag si Luisa na dito kami tumira kahit may pagkakataon naman na bumukod kami. Pero mas pinili niyang makisama sa inyo dahil alam niya kung gaano ko kayo kamahal. Walang nakatingin sa kanya. Alam niyang ayaw kong maramdaman ninyo na inaagaw niya ako sa inyo. Napapikit si PJ sandali bago muling nagsalita. Pero anong ginawa ninyo? Sa likod ko, pinapahirapan niyo pala siya. Tahimik ang buong hallway. Kung hindi ako dumating kanina, malamang pati ang anak namin ay nadamay sa pagiging makasarili ninyo. Napahagulgol si Aling Laura. Anak, patawarin mo kami. Umiiyak niyang sabi. Natakot lang talaga kami. Natakot kami na iwan mo rin kami tulad ng ginawa ng tatay mo noon. Napailing si PJ. Ma, kailan ko ba kayo iniwan? Mahina ngunit puno ng sakit na tanong niya. Simula nang mawala si Papa, ako nang tumayong ama ng pamilya natin. Ako ang nagtrabaho para mapag-aral ang mga kapatid ko. Hindi makatingin sina Bridget at Maxine sa kanya. Isinantabi ko ang sarili kong pangarap para sa inyo. Patuloy niya. Inuna ko kayo buong buhay ko. Sandaling natahimik si PJ bago nagsalitang muli. Tapos ngayon, ako naman. Tumingin siya sa pintuan ng silid kung saan naroon si Luisa. Ngayon sarili ko naman ang uunahin ko. Biglang kumapit si Aling Laura sa braso niya. Anak, huwag mo kaming iiwan. Dahan-dahang inalis ni PJ ang kamay ng kanyang ina. Hindi ko kayo iniiwan, sabi niya. Pero dahil sa ginawa ninyo, mas mabuti pang umalis na lang kami ni Luisa sa bahay. Nanlaki ang mga mata ni Bridget. Aalis kayo, kuya? Sige, hayaan mo sila. Matigas na sabi ni Aling Laura habang pinupunasan ng luha. Mamili ka. Kami ng mga kapatid mo o ang Luisa na yan? Napailing si PJ. Ma, bakit ako pipili? Tahimik ang lahat habang nakatingin sa kanya. Kahit anong mangyari ay nanay kita at mga kapatid ko kayo. Pamilya ko kayo eh. Bagyang humina ang boses niya. Pero si Luisa, hindi ko siya kadugo. Huminga siya ng malalim. Pero pinili niya akong mahalin. Pinili niyang iwan ang sarili niyang pamilya para sumama sa akin. At pinili niyang makisama sa inyo kahit nahihirapan siya. Napapikit si PJ habang tumutulo ang luha sa kanyang pisngi. Pero anong ginawa ninyo? Anong ginawa niyo sa kanya? Wala naman siyang masamang ginawa sa inyo. Ilang araw matapos ang nangyari sa ospital, ay tuluyan nang nakalabas si Luisa. Mahina pa rin ang kanyang katawan kaya maingat siyang inaalalayan ni PJ habang naglalakad papalabas ng gusali. Hawak niya ang kamay ng asawa na parang ayaw niyang pakawalan pa. Sa loob ng mga araw na nanatili sila sa ospital, maraming bagay ang napag-isipan ni PJ. Hindi niya na maaaring ibalik ang mga pangyayari. Ngunit may isang bagay siyang sigurado. Hinding-hindi niya nahahayaang masaktan muli ang kanyang asawa at ang kanilang magiging anak. Sigurado ka bang okay ka na, mahal? Mahinang tanong ni PJ
habang binubuksan ang pinto ng sasakyan. Ngumiti si Luisa kahit bagyang namumutla pa. Oo, mahal. Basta't kasama kita. Ayos na ayos ako. Maingat siyang pinaupo ni PJ bago siya umikot sa kabilang side ng sasakyan. Ngunit bago pa man sila makaalis ng ospital, may tumawag sa kanya. PJ! Sabay silang napalingon ni Luisa. Nakatayo sa di kalayuan si Aling Laura, Bridget at Maxine. Halatang pagod at may bakas ng lungkot sa kanilang mga mukha. Ilang sandali silang nagkatitigan. Unti-unting naglakad papalapit si Aling Laura. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay. Luisa! Mahina niyang tawag. Hindi kaagad nakasagot si Luisa. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Huminto si Aling Laura sa harap nila. Patawarin mo ako. Umiiyak niyang sabi. Hindi ko alam kung papaano akong makakabawi sa mga ginawa ko sa iyo. Tahimik lamang si Luisa. Sa likod ng matanda ay nakatayo sina Bridget at Maxine na parehong nakayuko. Luisa, pasensya na rin ha. Mahina nilang sabi. Napabuntong hininga si PJ habang pinagmamasdan ng eksena. Alam niyang hindi na maibabalik ang dati. May mga sugat na hindi basta-bastang naghihilom. Dahan-dahang nagsalita si Luisa. Hindi ko po kayo kinamumuyaan. Sabi niya sa mahinang boses. Nagulat ang tatlo sa kanyang sinabi. Alam ko pong mahal niyo si PJ. Patuloy niya. At naiintindihan ko kung bakit kayo natakot na baka iwan niya kayo. Napatingin si Luisa kay PJ bago siya muling nagsalita. Pero sana, maintindihan niyo rin na hindi ko siya inaagaw sa inyo. Tahimik ang lahat. Ilang sandali ang lumipas bago nagsalita si PJ. Ma, sabi niya habang nakatingin sa kanyang ina. Hindi na kami babalik sa bahay. Napayuko si Aling Laura. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ko na kayo pamilya. Unti-unting nag-angat ng tingin ng matanda. Bibisita pa rin kami at gusto ko pa rin makilala ninyo ang apo ninyo. Napaluha si Aling Laura sa narinig. Hindi man niya maibalik ang dating samahan nila. Alam niyang iyon na ang pinakamalaking pagpapatawad na kaya niyang matanggap. Lumipas ang mga buwan. Sa maliit ngunit payapang bahay na nilipatan ni PJ at Luisa, isinilang ang kanilang anak. Isang malusog na sanggol na lalaki. Dumating rin sina Aling Laura, Bridget at Maxine upang makita ang bata. Hindi na sila kasing lapit ng dati. May ilang sandaling may katahimikan sa pagitan nila. Ngunit sa pagkakataong iyon, wala nang galit, wala nang paninisi. May natitirang lamat sa kanilang relasyon. Napalitan naman iyon ng paggalang at pag-unawa. At minsan, sapat na ang katahimikang iyon upang muling mabuo ang isang pamilyang minsang nasira. Lumipas ang ilang taon matapos ang araw na muntikan ng tuluyang masira ang pamilya ni PJ. Maraming nagbago sa kanilang buhay. Sa maliit ngunit maayos na bahay na tinitirhan ni PJ at Luisa, masaya na nilang pinalalaki ang kanilang anak na si Paolo. Isang masigla at mabait na bata na may parehong ngiti ng kanyang ama at maamong mga mata ng kanyang ina. Tuwing umaga, madalas makitang naglalaro si Paolo sa harapan ng kanilang bahay, habang pinagmamasdan siya ni Luisa mula sa may pintuan. Samantala, si PJ naman ay patuloy pa ring nagsusumikap sa trabaho, ngunit ngayon ay iba na ang pakaramdam niya. Hindi na lamang siya nagtatrabaho para sa kanyang ina at pati na rin sa kanyang mga kapatid. Ngayon ay ginagawa niya na iyon para sa sariling pamilya na kanyang pinili at pinangako niyang poprotektahan. Hindi naging madali ang unang mga buwan matapos silang bumukod. May mga pagkakataong naiisip pa rin ni PJ ang lahat ng nangyari. May mga gabing tahimik siyang nakaupo sa labas ng kanilang bahay habang iniisip kung papaanong nagbago ang kanyang pamilya. Ngunit sa tuwing maririnig niya ang tawa ni Paolo at makikita ang ngiti ni Luisa, alam niyang tama ang desisyong ginawa niya. Unti-unti ring nagbago ang relasyon nila sa kanyang ina at mga kapatid.
Hindi na sila tulad ng dati na halos araw-araw ay magkakasama. Ngunit paminsan-minsan ay pumibisita sina Aling Laura, Bridget at Maxine sa bahay nila PJ. Sa mga unang pagkakataon na nagkita silang muli, ramdam pa rin ang ilang. May mga sandaling tahimik lamang silang nag-uusap. Ngunit habang tumatagal, unti-unting nababawasan ang bigat sa kanilang pagitan. Malaki ang naging epekto ng maliit na batang si Paolo. Sa tuwing bumibisita si Aling Laura, madalas ay siya pa ang nagpabantay sa apo habang nagluluto si Luisa sa kusina. Kamukhang kamukha mo nung bata ka pa, PJ. Minsan ay sabi ng matanda habang karga ang bata. Ngumiti lamang si PJ habang pinagmamasdan sila. Hindi na nila muling pinag-usapan pa ang nangyari noon. Hindi dahil nakalimutan na nila ito, kung hindi dahil natutunan nilang tanggapin na may mga bagay na mas mabuting iwan na lamang sa nakaraan. Isang hapon habang nagkakape sila sa sala, biglang lumapit si Bridget kay Luisa. Luisa? Sabi niya. Napatingin si Luisa. Salamat ha. Para saan, Bridget? Nagtatakang tanong ni Luisa. Bagyang umiti si Bridget. Sa hindi mo paglayo kay kuya. Sandaling natahimik si Luisa bago siyang umiti. Hindi ko naman siya kailangang ilayo sa inyo. Sabi niya. Sa sulok ng sala, tahimik na nakaupo si PJ habang pinagmamasdan ng eksena. Sa wakas, napagtanto niya na ang pamilya ay hindi lamang patungkol sa dugo o sa mga pagkakamaling nagawa. Ito ay patungkol sa pagpili na manatili, magpatawad at matutong magsimulang muli kahit na may mga sugat na iniwan ng nakaraan. At sa pagkakataong iyon, alam ni PJ na kahit hindi na sila kasing lapit ng dati, sapat na ang katahimikan at respeto na namamagitan sa kanilang lahat. Dahil minsan, ang tunay na kapayapaan ng pamilya ay hindi nakukuha sa pagiging perpekto, kung hindi sa kakayaang magpatawad at magpatuloy. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin po kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.